Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel na kung saan may kantahan na may kwentuhan pa, ang Kanta Kwento. Pagkukwentuhan naman natin ngayon itong si Neysha ng Mission Souls, Paper Dove at Milo and the Sparrow. Grabe no, sa murang edad niya ay nakapag-umpisa na siya ng kanyang sariling banda mula sa pamilya hanggang sa kanyang mga kaibigan. Ngayon kukwento ko sa inyo ang 5 bagay na marahil hindi nyo alam tungkol kay Neysha, mga kakwento. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. At pati na rin sa ating Facebook page. Tapos pakikomento din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Paalala muna, dito sa ating channel, hindi lang tayo basta nagpe-play ng music or reaction, kundi inaalam din natin ang mga insights sa mga artist. At dito nga lang yan sa Kanta Kwento YouTube channel. Konting intro muna tayo kay Neysha. Siya nga ang lead guitarist ng 3 niyang banda, Mission Souls, Paper Dove, at Milo and the Sparrow, kung saan ang 3 bandang ito ay kasama niya rin ang kanyang mga kapatid. Ngayon sa kasalukuyan, si Neysha ay 15 taong gulang pa lang ngayon. Kaya sa murang edad niya na ito, samahan niyo ako hanggang dulo sa pagkukwento ng 5 bagay na marahil hindi niyo pa alam kay Neysha. Halika at simulan natin. Una nga dito, mga kakwento, alam niyo ba na itong si Neysha ay minsan nang nahugot para mag-base sa OPM rock legend na bandang Yano? Grabe, ang bata pa pero nakasabay siya sa tugtugan ng Yano. Panoorin nga natin. Pangalawa, kung nakikita natin si Neysha madalas sa kanyang family band, ang Mission Souls, na relax at kalmado lang sa kanilang mga tugtugan o covers, ibahin mo sa kanyang banda na Paper Dove. Nako mga kakwento, dito nga talagang nilalabas niya ang rockistang angas sa pagpe-perform. Sobrang rock niya. Pangatlo, kung inaakala lang natin na itong si Neysha ay malupit lang sa paglalaro ng mahihirap na mga guitar scales, dapat malaman nyo rin na may vocals din itong si Neysha at unti-unti na nga nitong pinapasok ang pagkanta. Pakinggan natin. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. It cannot wait. I'm yours. She said, if you were me, you'd do the same. Yes, you will. 'Cause I can't take anymore. I'll drop the shades and close the door. Everything's not alright, and I would rather.
Pang-apat, sa likod ng musika, itong si Nisha ay sobrang hilig sa pag-animating. Oo, kakwento, dream niya rin sa future ang maging direktor ng isang animated film. Kagaya siguro ng mga nasa Disney movies. At panglima, alam nyo ba na sa kanilang apat na magkakapatid, kung si Stacy ang huling natuto sa instrumento, iba naman itong si Nisha? Pangalawang anak siya ng mag-asawang Alipio, ngunit nauna siyang magka-interes sa pagtugtog o paghawak ng instrumento kaysa kay Naces. Unti-unti na nga niyang naimpluwensyahan ang kanyang mga kapatid at hanggang dito na nga at nabuo ang Mission Souls na ating hinahangaan ngayon. Paalala muli, ang ating 5 facts na binunyag ay legit. Nakuha natin sa pagsasaliksik at ilang mga interview nila online. Kaya naman mga kakwento, kung may mga alam pa kayo tungkol kay Nisha, share nyo naman sa ating comment section sa baba. O kaya share nyo sa kanilang kauna-unahang Facebook group, ang Mission Souls Army. Join kayo at magkwentuhan tayo dun at marami ding mga insights dun tungkol sa kanila. Si Ma'am Sheena nga din ang isa sa mga admin natin dun. Kita-kita tayo doon mga kakwento at syempre subscribe din sa Mission Souls. At muli, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. At pati na rin sa ating Facebook page. Tapos pakikomento din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento, salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kanta kwento na nagsasabing, mabuhay ang talentong Pilipino.